Ako nga po pala si Rodney, 30 anyos, at nakatira dito sa Quezon City. Ilang beses na rin po ako nga nagtangka na sumulat sa inyo. Pero di ko pa noon alam kung paano ko bubuuin ang aking kwento. Pero ngayon, talagang ibinuhos ko na lahat ng damdamin ko sa sulat kong ito para ibahagi sa lahat ang aking istorya. May kinakasama po ako ngayon. Chelsea ang pangalan niya. Nagkakilala kami sa una kong pinagtatrabahuan at naging magkasintahan kami. Nang umabot sa 4 na taon, ang relasyon namin ay hindi inaasahang biyaya ang dumating sa amin. Nabuntis ko siya. Pareho naming hindi inasahan ang bata pero dahil nandyan na rin lang, tinanggap na lang namin pareho. Isa pa, lahat naman ng baby ay biyaya mula kay Lord. Nang mabuntis nga si Chelsea ay saka namin napag-isipan na mag-live-in na. Kaya naman namin pareho na magtaguyod ng sariling pamilya. Lumipas pa ang 4 na taon ay nadagdagan pa ng isa ang anak namin ni Chelsea. At masasabi kong masaya ang aking buhay pamilya. Ronnie, di ka pa uwi? Maya-maya siguro Mike, may tatapusin pa akong report eh. Kailangan na raw ni Ma'am Mirna bukas ng umaga. Ano ka ba? Valentine's na Valentine's oh. Di ba kayo magde-date ni Chelsea mo? Magde-date naman, pero hindi kami sa labas magde-date eh. Iwas traffic at hassle sa dami ng mga nagde-date ngayon sa restaurant. Saka alam mo na, mas tipid sa bahay. Ganun? Ano naman gagawin nyo sa bahay? Alam mo na rin yun pre. Iba ka talaga, Rodney. Ako pa. Saka alam mo na, kailangan maghipit ng sinturon eh. Dalawa na ang chikiting namin ni Chelsea, kaya naiintindihan naman niya kung hindi kami magse-celebrate ngayon sa mamahaling kainan. Sa bagay, mas mabuti nga na maging practical. Ako, sinabi mo pa. Pag talaga may anak ka na, nag-iba ang priority mo. Dati, puro ako walas ng pera sa alak at bisyo. Ngayon, ang sahod namin ni Chelsea, panggatas, pang-diaper ng mga bata. Lalo na kapag kailangan na mag-aral ng mga bata. Tuition fee pa. Oo nga eh. Tsaka, dagdag gastusin ulit. Pero ayos lang naman. Para naman kay Chelsea at sa mga anak namin, kaya ako nagsisikap sa trabaho. Ba? Swerte palang misis si Chelsea eh. Teka pare, matanong ko lang. Ilang taon na nga ulit kayong kasal? Hindi kami kasal. Talaga ba? Live-in lang kami. Ganun. Ilang taon na kayo nagsasama? 4 years na rin siguro, pero bago kami naging mag-live-in partner, mga 4 years na rin kaming naging magkasintahan. Tagal na rin pala ng relasyon nyo, no? Oo, pre, tsaka mahal na mahal ko yan. Oo, yun naman pala eh. Bakit hindi pa kayo magpakasal? Kasal? Tapos, parang hindi uso yun. Uy, anong hindi uso? Sira ulo ka ba? Ang sa amin lang naman kasi pare, parang hindi naman namin makita pareho ni Chelsea yung pangangailangan para magpakasal. Kontento naman kami na magkasama kami sa iisang bubong kasama yung mga anak namin. Para na rin kaming pamilya, di ba? Oo nga, para kayong pamilya. Pero mas maganda siguro kung gawin nyo ng formal yung pagsasama nyo, di ba? Kaya mo ba nung magiging legal kayo? Wala pa sa isip namin yung magpakasal. Hindi pa naman namin din napag-uusapan eh. Tsaka sa dami ng gastos ngayon, uunahin pa ba namin magpakasal nagsasama naman na kami. Okay, kung yun ang gusto mo. Pero pare, pag kinasal kayo, sabihan mo ako ha. Ako best man. Loka talaga. Sige. Hi! Oh, nandito na pala si Chelsea. Sige ha, wala na ako sa inyo ha. Sundin ko pa si misis ko sa opisina eh. Sige pare, ingat ka. Enjoy! Hi, honey. Han, anong ginagawa mo dito? Buti nakapasok ka sa opisina namin. Kilala naman kasi ako ng girl niyo, kaya pinapasok na niya ako. Bakit ka pa nagpunta dito? Sinusundo na kita. Sundo? Basta may sorpresa ako sa'yo. Tsaka itigil mo na yung trabaho, ipagpabukas mo na yan. Tara na, alis tayo. Pero kasi... Please. Valentine's na Valentine's, mag-uoti ka. Tara na. May intindihan naman ng boss mo yan kung di mo pa natapos. Sige na, tara na. Yay! Tara na, may sorpresa ako sa'yo. Akala ko ba hindi tayo magde-date sa labas ngayong Valentine's?
Naisip ko, minsan na nga lang tayo mag-date. Pati ba naman Valentine's, palalampasin pa natin. Tsaka ayaw mo nito, tayo lang dalawa, wala yung mga bata. Sabagay. Pero Han, bilib ako sa'yo. Nakapagpa-reserve ka ng table natin. Siyempre, ako pa ba? Happy Valentine's, Han. Happy Valentine's din, Han. Cheers. Han, nakalain mo yun? Di ako makapaniwala na aabot na tayo ng 8 years, no? Parang kailan lang, nililigawan mo pa ako. Pero ngayon, heto na tayo, may dalawa na tayong anak. Oo nga eh. Parang ang bilis ng oras kapag kasama mo yung taong mahal mo. Alam mo yun, yung taong nakakapagpasaya sa'yo. Sana magtagal pa tayo, no? Oo naman, Han. Magtatagal pa tayo. May dalawa na kaya tayong anak. May makakapagpahiwalay pa ba sa atin? Han? Ano kasi? Ano yun? May problema ba, Han? Wala naman. Ano lang kasi, kanina sa opisina nyo, narinig ko yung usapan nyo ni Mike tungkol sa kasal. Kasal? Napag-usapan nga namin yun kanina. Bakit mo naman nabanggit? Ano kasi, gaya nga ng nasabi ko kanina, 8 years na rin tayong magkarelasyon. Tapos 4 na taon tayong nagsasama at may 2 tayong anak. Oo nga. At sa tagal na natin magka-live-in, napansin ko lang na hindi pa natin pinag-uusapan ang tungkol sa atin. Kung may plano ba tayo sa future? Ano bang ibig mo sabihin, Han? Rodney, mahal kita. At sigurado na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Pangarap ko na magkaroon at bumuo ng isang pamilya kasama ka. Oo nga eh. Magkasama naman na tayo. May pamilya na tayo. Natupad na yung pangarap mo. Pangarap natin, di ba? Pero kasi, Han, para kasing tingin ko may kulang pa rin eh. Magkasama nga tayo, pero hindi naman tayo mag-asawa. At gaya nga ng sabi ni Mike, gusto ko sanang maging legal ang pagsasama natin. Teka, sandali. Gusto mo bang sabihin na gusto mo magpakasal tayo? Oo. Chelsea naman. Bakit pa? Diba, magka-live-in naman na tayo eh. Sinusuportahan naman kita. Kulang pa ba yun? Ang akin lang, gusto ko lang malaman kung sa punto bang to ng relasyon natin, may plano ka na para sa atin. Kung saan ba tutungo tong relasyon natin? Nakikita mo bang sarili mo na ikakasal ka sa akin balang araw? Yun lang naman yung gusto kong malaman eh. Kasi sa totoo lang, hindi ako kontento sa live-in lang. Gusto kong legal kong matawag na asawa kita, na mag-asawa tayo. Hindi, pero... Ano bang pumipigil sa'yo, ha? Hindi. Sorry, Han. Kasi hindi pa ako handa na magpakasal tayo. Ano? Rodney naman, sa tagal na natin nagsasama, hindi ka pa handa? Bakit hindi ka pa ba sigurado sa akin, ha? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi... Kaya lang kasi ano, ha? Ano? O bakit hindi ka makapagsalita? Tama ba ako? Hindi ka pa sigurado sa akin? Han, please. Pwede ba hayaan mo muna ako makapag-isip? Ha? Hindi naman kasi simpleng bagay yung hinihingi mo eh. Gusto mo makapag-isip ka? Ha? Sige, maiwan muna kita na makapag-isip ka. Teka. Chelsea, teka lang. Chelsea! Hindi ko hinasahan na noon pa pala gusto ni Chelsea na magpakasal kami. Humahanap lang siya ng tamang tiyempo na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na yun. Pero ang totoo niyan, matagal ko nang napapansin na parang may gustong sabihin sa akin si Chelsea noon pa. Na noon pa pala siya nagpaparinig o nagpaparamdam ng tungkol sa kasal. Pero hindi ko lang masyadong pinapansin noon. Pero ang totoo niyan, sinadya ko talagang hindi pansinin ang mga pagpapahaging noon ni Chelsea. Pilit akong nagpinibinihan. Pero ngayon, wala na akong kawala. Diretsahan na akong tinanong ni Chelsea. At hindi ko pa rin kayang magdesisyon. Mahal ko siya, pero di ko kayang ibigay pa sa ngayon ang hinihingi niyang kasal. Pero pag hindi ko naman ibinigay yon ay baka tuluyan siyang mawala sa akin. Gulong-gulo ang isip ko. Kaya minabuti kong tawagan ang tingin kong makakatulong sa atin sa pag-iisip. Hello, Hello pa. Rodney. Anak, kumusta? Ayos lang pa. Kayo po.
Okay lang naman din kami dito ng mama mo. Ba't ka napatawag? May kailangan ka ba? Papa, ano kasi, pwede ba ako magtanong sa inyo? Kakatanong mo lang eh. Sa ano bang klaseng tanong yan? Tatay mo ako, malamang pwede mo akong tanungin. Ano kasi pa? Teka, bakit parang balisang-balisa yung boses mo? May problema ka ba? Oo pa nag-away kami ni Chelsea noong isang gabi. Sus, normal lang naman sa mag-asawang mag-away. Ano ka ba? Parang hindi mo naman kami narinig ng mama mo noon nung nag-aaway kami. Pay, yun nga yung pinag-awayan namin para kay Chelsea. Hindi kami ganap na mag-asawa kasi iba nga hindi kami kasal. Oh, gusto niyo magpakasal na kayo? Oo pa at saka yun nga. Kaya kami nagtalo kasi sabi ko hindi pa ako handa. Rodney, alam mo na kahit ikaw ang anak ko, mas naiintindihan ko si Chelsea kung bakit siya nagalit sa'yo. Pa naman hindi ba dapat kinakampihan niyo ako? Ang tagal nyo na magkalipin, anak. Karapatan ng isa man sa inyo ni Chelsea na humingi ng kasal. May mga anak na nga kayo, ano pa bang pumipigil sa'yo, ha? Bakit ba hindi ka pa handa? Oh, ano pa bang kailangan mong paghandaan? Yung gasto sa kasal? Pwede namang wish na lang una. Hindi yun alam mo sa totoo lang kung bakit natatakot ako magpakasal. Kasi baka matulad lang kami ni Chelsea sa ibang mag-asawa na kahit ang tagal na magkasama, tapos kasal, nauuwi rin naman sa hiwalayan. Meron ding mag-live-in na tapos okay naman. Pero nung naisipang magpakasal, doon na. Yung diba, nagka-problema na. Yung iba nga nahihirapang magpaanal paano pag ganun din yung sapitin namin? Di pareho kami mahirapan. Ayun, hindi lumabas din yung totoo. Pa, sa inyo ko lang sinabi yung totoong dahilan kaya sana huwag kayong maingay. Kaya ayaw mong pakasalan si Chelsea para pag-ayawan na, madali kang makakala sa kanya, ganun ba? Hindi lang naman ako. Pati rin naman si Chelsea. Pero gusto kang pakasalan ng girlfriend mo. Ibig sabihin, sigurado na siya sa'yo at ikaw ang gusto niyang makasama habang buhay. O ikaw ba, hindi mo ba mahal si Chelsea? Ano pa naman klaseng tanong yan? Pa, syempre mahal ko. Ayun naman pala eh. Kung mahal mo siya, kaya mo dapat ibigay sa kanya lahat ng hinihingi niya. At ang hinihingi niya sa'yo ngayon, ang habang buhay na kapiling ka. Hirap pang ibigay sa kanya yon. Pero pa, kasi... Anak, alam ko mahirap mag-asawa. Malaking responsibilidad ang magpakasal. Pero isipin mo, kami ng mama mo, hanggang ngayon magkasama pa rin naman kami, di ba? Kahit na lagi kami nag-aaway noon, kami pa rin ang magkasama ng mama mo. Anak, na kaya namin ng mama mo. Kakayanin niyo rin ni Chelsea. Pa, ano bang sikreto nyo ni Mama? Bet nagtagal kayo? Sikreto namin, magpakatatag lang na kahit anong problema na dumaan, malalagpasan namin. Isa pa, sagrado para sa amin ang kasal. Sige pa, salamat sa pakikinig sa akin ha. Layo, anak kita. Yan na. Chelsea, pwede ba tayong mag-usap? Ano yun? Bilisan mo at ipagtitipla ko pa ng gatas sa mga bata at patutulugin. Galit ka pa rin ba sa akin? Galit? Hindi Bakit naman ako magagalit sa'yo? Please naman ako, sabi mo naman ako na matino. Hindi ko na kasi matiis na ilang araw ka ng galit sa akin Kinakausap naman kita. Pero hindi naman matino. Kaya, pakiusap, pakinggan mo naman ako ngayon. Pwede ba? Ano ba kasi yun? Yung tungkol sa sinabi mo sa akin nung isang gabi. Yung tungkol sa pagpapakasal. Anong meron dun? Bakit inuungkat mo na naman? Nagets ko naman yung gusto mong iparating kahit na hindi mo sabihin. Ayaw mo magpakasal tayo. Paano kung sabihin ko sa yung nagbago na ang isip ko? Teka, ibig mong sabihin? Na gusto ko na magpakasal tayo. Oo. Han, gusto ko na magpakasal. Kaya, Chelsea, will you... Yes! Teka naman, patapusin mo naman ako. Sorry. Sige na, ituloy mo na. Chelsea, will you marry... Oo na nga, Rodney. Oo na. Kahit nung hindi ka pa nagtatanong, gusto ko na magpakasal sa'yo. Ikaw talaga. Ang tagal ko kayang hinintay ito. At sa wakas dumating na rin. Masaya ka ba? Sobrang sayahan. Kung alam mo lang. I love you, Han. I love you too. Mula nang mag-propose ako kay Chelsea ay sinimulan na rin namin ang paghahanda para sa kasal namin. Kita ko ang excitement sa mukha niya nang minsang nagpunta kami sa wedding expo para maghanap ng mga supplier sa kasal namin. Mabuti ngang desisyon na tawagan ko ang papa ko. Dahil sa mga sinabi niya sa akin ay mas naliwanagan ako sa aking pag-iisip. Kaya kahit na may konting kaba pa ako, niyaya ko nang magpakasal si Chelsea.
Mahal ko siya at dapat kong ibigay sa kanya ang kasal na talagang hinihingi niya para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Sandali lang, papunta na. Rodney, anak. Pa, napadahalaw kayo. Tara, pasok kayo. Salamat, pasok. salamat. Chelsea, halika dito sa salas. Nandito si Papa. Papa, Oh, Chelsea, Iha, kamusta ka? okay naman po. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Han, okay lang ba kung ipaganda mo muna si Papa ng makakain? Malamang galing pa siya sa mahabang biyahe. Tamang-tama, magluluto na rin ako ng hapunan natin. Sige, punta na muna ako ng kusina na makapagluto na. Sige, Han. Okay. Basta, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, ha? Okay, Han. Sige pa, magluluto lang po ako. Mamaya na po tayo magtsigahan, ha? Sige, Iha. Pa, napadalaw kayo sa amin. Ano kasi anak pwede bang dumito muna o tumuloy sa inyo? Ba, naman pa. Welcome naman kayo dito eh. Pero, bakit? May sadya ba kayo dito sa Manila? Ano kasi anak, may asikasuhin lang ako mga papeles ko. Alam mo naman, malapit na ako mag-retire sa trabaho. Kaya ngayon pa lang inaayos ko na yung mga kailangan kong dokumento. Para pag naisipan ko na magretiro, may matatanggap akong benepisyo. Ganun ba pa eh? Teka, alam mo na ba yung mga pupuntahan mo mga government agencies? Gusto mo, sama kita bukas. Naka-leave naman ako sa trabaho. Hindi na anak. Kaya ko naman mag-isa maglakad ng mga papeles ko. Pa, baka maligaw kayo dito sa Maynila, lalo na kapag commute. Kahit nga ako naliligaw pa rin minsan kahit ang tagal ko na nakatira dito paano pa kayo? Anak, huwag ka na mag-alala. Kaya ko naman sa sarili ko Isa pa may kikitain din ako kaibigan dito. Kaibigan? Pa, sino yun? Isa ba yan sa mga ninong ko nung bata ako? Baka pwede ko siyang kunin na ninong sa kasal namin ni Chelsea. Hindi mo to kilala anak. Ganun ba? Okay. Sige pa, tulungan na muna kita sa mga gamit mo. Daling ko na sa magiging kwarto mo. Sige anak, salamat. Han, ang ganda ng pinanood nating movie, no? Oo, na-enjoy ko rin naman. Buti nagawa ulit natin to. Tagal na rin natin hindi nagde-date eh. Ganun ba? Sorry naman, Han. Busy lang ako sa trabaho. O ba, hindi kita kinukonsensya, no? Masaya lang ako na nakagala rin tayo ng tayong dalawa lang. Hayaan mo, pagplansyado na lahat ng wedding preparations, magagawa ulit natin to. Oo naman, Chelsea. Dadalasan ko rin ang pag-aya ng date sa'yo para hindi nagdadamdam ang Mrs. soon to be Mrs. ko. Ikaw talaga. Teka, Rodney, papa mo ba yung naka-blue na t-shirt? Yung nakatayo sa tapat ng CR? Fan? Oo nga, no? Papa nga yun, ang ginagawa na dito sa mall. Parang may inaantay siyang tao na nag-CR, ah. Tara, lapitan na lang natin. Sige. Pa! Anak, anong ginagawa niyo ni Chelsea dito? Namasyal, tsaka nanood ng sine kayo. Kwan, namasya lang din. Alam niyo na, nabagot sa bahay niyo, kaya naisip kong maglibang muna sa mall. May kasama kayo? Kasama? Wala anak, ano ka ba? Ganun po ba? Eh di, sumama na po kayo sa amin ni Rodney. Maghahanap na po kami ng makakainan dito sa mall. Kwan, baka hindi na. Baka makaistorbo lang ako sa date ninyo. Anong istorbo? Sige na pa, sumama ka na sa amin magapunan dito sa mall. Hindi na. Kasi may pupuntahan pa ako Mamaya na natin puntahan yan. Sasamahan ka namin ni Chelsea. Kain na muna tayo. Hindi na, Rodney. Kasi may... Roberto, mahal. Sorry natagalan ako sa CR haba kasi ng pili. Pa, sino po tong babaeng kasama nyo? anak, si Gail, kaibigan ko. Kaibigan? Pero mahal yung tawag niya sa inyo. Sige na anak, saka na tayo mag-usap. Mauna na kami sa inyo tara na Gail. Pa, bumalik kayo dito, Papa! Gusto sanang burahin sa alaala ko ang nakita kong yun. Gusto kong isipin na guni-guni o panaginip ko lang ang nakita ng dalawang mata ko. Pero hindi. Dahil hindi sila o hindi isang panaginip lang ang nakita kong may ibang babae si Papa. Yung taong nahinangaan ko at nagpaniwala sa akin na may mga mag-asawang tapat pa pala sa panahon na yun. Yung taong dahilan kung bakit naniwala akong may nagtatagal na pag-iibigan. Ang siya din palang wawasak sa paniniwala kong yun. At isa pa, bilang anak. Nasasaktan ako dahil nakita kong nagloloko ang papa ko nang walang kalam-alam ang mama ko. Hindi ko alam kung
dapat ba akong magsumbong sa mama ko o hayaan ko na lang ang papa ko? Ngayon, dalawang bagay ang gumugulo sa akin. Kung sasabihin ko ba sa mama ko ang ginagawa ni Papa at kung itutuloy ko pa ba ang kasal namin ni Chelsea. Alam kong mali na maapektuhan kami ni Chelsea. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko alam bakit may biglang nabuong takot sa puso ko. Sa paglipas ng mga araw ay di ko kinibo ang papa ko. Galit ako sa ginawa niyang panluloko kay mama pero parang hindi man lang siya nakakaramdam ng pagkakonsensya. Hinihintay ko na siya ang kumausap sa akin at ipaliwanag ang sarili niya. Pero kahit siya ay di din ako kinakausap. Kaya nang di ko na matagalan ang di namin pagkikibuan, ay ako na ang nagkusang kumprontahin siya. Pa, pwede po ba tayo mag-usap? Oo naman anak. Tungkol saan ba? Tungkol pa ba saan? Hindi sa babae niyo. Anak naman, huwag mo naman akong pinagtataasan ng boso. Paano hindi kita pagtataasan ng boses? Ano gusto niyong gawin ko? Matuwa ako na malaman kung may iba kayong babae? Na niloloko niyo si mama? Anak, huwag naman masyadong pasigaw. Baka marinig ka ng mga kapitbahay niyo, hindi ka ba nahihiya? Pa, ikaw dapat ang magtanong niyan sa sarili mo. Hindi ka ba nahihiya? Ba, kailan pa kayo ng babae mo, ha? Gano'n na kayo katagal ng kalaguyo mo? Rodney, naalala mo pa ba nung dinala kita sa karnabal nung bata ka pa? Nung mga 6 na taong gulang ka pa lang. Naalala mo ba yon? Gano'n na kayo katagal? Hindi. 3 taon pa lang kami ni Gail. Lang? 3 taon pa lang kayo? Wow! Wow pa, ha? At anong kinalaman ng pagdala mo sa akin sa karnabal nung bata pa ako, ha? Wala naman. Gusto ko lang maalala mo na naging mabuting tatay ako sa'yo. At maalala mo yung magagandang pinagsamahan natin. Ayos ba, anak? Pa, hindi ako nagbibiro. Pwede ba umayos kayo? Ano pa gusto mong malaman? Kung paano pumasok si Gail sa buhay ko? Hindi. Kung bakit hinayaan yung pumasok si Gail sa buhay nyo. Pa, ang tagal nyo ng kasal ni Mama. Alam niyo ba na bilib ako sa inyo kasi parang ang perpekto ng relasyon nyo ni Mama. Tapos ang tagal-tagal nyo na. Bakit ngayon ka pa bumigay kung kailan may edad na kayo pa? Ano yan? Bakit ngayon lang? Anak, kahit may edad na ako, kaya ko pa rin magmahal. Rodney, ano magagawa ko kung bigla na lang tumibok yung puso ko at nagmahal? Kaso ang problema nga lang, in love ako sa 2 magkaibang babae. Si Mama ba isa dyan? Malamang anak, ano ba yung pinagsasasabi mo? Mama mo ang first love ko, hindi mawawala sa puso ko yon. First love pero may kahati. Anak, pasensya ka na ha. Kung nabigo kita sa expectation mo sa amin ng mama mo, pasensya na. O sa akin. Pero anak, hindi naman kasi ako perpektong tao. Kahit magulang na ako, nagkakamali pa rin ako. Nung bata ka, at siguro kahit ngayon, ang tingin mo sa akin, superhero, na malakas, matibay. Pero Rodney, kahit magulang na ako, may kahinaan pa rin ako. At pasensya ka na kung bumigay ako sa kahinaan ko. Pasensya na kung nabigo kita. Hindi pa, kasi hindi ko lang kasi maisip na yung mga magulang na tiningala ko, yung tatay na iniidolo ko pagdating sa pagmamahal, pag-aalaga kay mama, hindi ka na pala yung ganun tatay na nakilala ko nun. Ang tingin ko kasi sa inyo noon ni mama, ang tingin ko sa mga magulang, mga perpekto, na kakayanin ang lahat ng pagsubok. Pero alam mo pa, tama ka eh. Tao rin kayo, nagkakamali rin kayo. Kaya nga bilib ako sa iyo, anak. Kasi ikaw, nagawa mong maging loyal kay Chelsea na hindi mo nagawang tumingin sa ibang babae. Bihira lang ang mga ganyan lalaki. At proud ako sa iyo lalo na kasi papakasalan mo na siya. Matapang kang panagutan na siya habang buhay. Samantalang ako natuwag ako. Malakas ang loob kong magmahal ng 2 babae pero ni isa sa kanila hindi ko mabitiwan. Dahil nga natatakot ako mamili. Papa, Bakit anak? nandito si Gail, nasa salas, nahanap kayo. Nandito si Gail. Gail, ba't yun nandito? Naiiwan mo kasi yung cellphone mo sa boarding house ko. Yung anak mo lang naman na si Rodney ang pwede ko ma-text dito. Kaya tinanong ko sa kanya kung pwede ba akong pumunta dito para mabigay yung phone mo. O, ito na nga pala. Salamat. Sige, lang naman yung sinadya ko. Mabuti pa, umalis na ako. Sige. Teka, lalakad ka ng ganyang kalakas ang ulan at gabi pa. Delikado na sa daan.
May jeep pa naman ako masasakyan o kaya taxi. Kahit na, delikado pa rin. Wala naman akong choice eh. Saan mo ako gustong tumuloy nito? Pwede naman tayo mag-hotel na lang malapit dito. Ano? Mag-hotel tayo? Teka lang, magbibihis ako. Teka. Anong hotel yung pinagsasabi nyo, ha? Hindi kayo mag-hotel, walang mag-hotel. Teka nga, bakit mo kami pinagbabawalan mag-hotel? Anong gusto mo? Umuwi si Gail ng ganito kalakas ang ulan? Yun lang ba problema? Sige, wala problema. Dito muna sa bahay magpalipas ng gabi si Gail. Baka kung ano pang gawin nyo sa hotel eh. Kung dito kayo, mababantayan ko pa kayong dalawa. Teka nga anak, ano ka mo? Babantayin mo kami. Narinig mo ako. Wala akong pake kung tatay pa kita. Pero ngayon nasa pamamahay kita ako ang masusunod. At isa sa mga utos ko, bawal kayo matulog ni Gail na magkasama. Teka, ano ba? Wala nang pero-pero. Tayo ang magtatabi sa kama. Ikaw naman, Gail. Doon ka kasama ni Chelsea. Wow, ang stricto ha. Parang parents ka lang ng bata ako. Chelsea! Bakit, Han? Dito muna makikitulog ang yung kaibigan ni Papa. Pwede bang kayo muna magsama sa kwarto natin? Okay, Han. Rodney, salamat ha. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin ngayong gabi. Tara na po. Okay. Anak, salamat ha. Pinatuloy mo sa bahay mo si Gail kahit na, alam mo na, Pa, ngayon lang kita pagbibigyan. Pero bukas kailangan mo nang maitigil to, ha? Tama mo na yung pagkakamali mo. anong matigil? Paano itatama? Ano pa ba? Tigil mo yung pakikipagrelasyon mo dyan sa Gail na yan. Tagal-tagal mo na niloloko si Mama, hindi ka pa nakapusensya. Tingin mo ba hindi ako nagigilty? Pero hindi ko rin kaya makipaghiwalay kay... Pues, edi umamin ka kay Mama. Hindi mo sa kanya lahat ng tungkol sa inyo ni Gail. Huwag mo siyang ginagawang tanga. Pero anak, hindi Wala akong pake. Ano pang dahilan mo? Sige, pumasok ka na sa kwarto. Pasok! Ng mga panahon na yun ay para bang mas magulang pa ako kung masta sa papa ko. Para bang mas matured akong mag-isip kaysa sa kanya. Mahirap pala bilang isang anak ang ako naman ang magdisiplina ng magulang ko. Nang gabing yun ay nakilala ko rin ang kabit ni Papa na si Jay. Maniwala ka sa hindi. Pero masasabi kong mabait naman pala si Jay. Hindi siya yung iniisip kong tipikal na mga kabit na matapang ang ugali. Matalino din siya at alam mo nga may pinag-aralan naman. Kung hindi lang siya kabit ng papa ko, masasabi ko nga pwede kaming maging magkaibigan dahil halos kaedad ko lang din siya. Hindi na ako magtataka kung bakit masaya si papa sa kanya. Pero mali pa rin na may ibang babae si papa. At hindi ko na kaya na ilihim pa ito at itolerate ang maling ginagawa ng papa ko. Hello? Hello, Ma. Oh, anak, kumusta? Napatawag ka? Ayos naman po ako. Kayo po dyan sa Quezon. Okay lang din ako dito, anak. Ang papa mo ba, kumusta dyan? Aba, napasarap yata sa Maynila. 2 linggo na siya dyan. At bihirang tumawag sa akin o mag-text man lang. Busy kasi si Papa sa paglalakad ng papeles niya. Alam mo naman, matagal umusad ang dokumento sa dami ng tao dito sa Maynila. Ah, ganun ba? O teka, kasama mo ba ang papa mo dyan? Usapin ko nga muna. Ma, nasa opisina po ako eh. Wala pa kasi ako masyadong ginagawa kaya tinawagan kita. Aba, kasweet mo namang bata ka, oo. Naalala mo ako. Pwede ba naman kitang makalimutan, Ma? Teka muna, anak. Tungkol sa kasal niyo ni Chelsea, sigurado ba kayo na kaya niyo lahat gastusin? Oo naman, Ma. Simple lang naman yung magiging kasal namin. Anak, syempre, bilang magulang mo, gusto ko rin tumulong sa paghahanda at gastusin sa kasal niyo. Lalo na at ikaw ang lalaki. Alam mo naman sa kultura natin, pamilya ng lalaki ang dapat mas malaki ang gastos, di ba? Ma, huwag niyo na alalahanin ang kasal namin. May ipon naman kami ng papa mo para sana pandagdag sa gastusin niyo sa kasal. Ma, itago niyo na lang yan. Kaya pa naman namin ni Chelsea ang gastusin. May ipon din naman kami. Ang isipin niyo na lang kung paano kayo makakapunta sa kasal namin. Nako, alam mo ikaw, nakakatampo ka na. Oh, bakit, Ma? Anong ginawa ko sa inyo? Para bang ayaw mo kaming patulungin sa kasal niyo? O Rodney ha, ikaw ang unang anak ko na ikakasal. At inihintay ko ang araw na makasal ka. Kasi gusto ko bilang nanay mo, makatulong kami sa preparasyon. Kaya nga pinag-ipunan din namin ng papa mo ang pera para panggastos sa kasal niyo. Tapos ayaw mong tanggapin. Ay nako, si Mama talaga. Hindi naman sa ganun. Pero kung talagang mapilit kayo, sige, tatanggapin na namin ni Chelsea yung tulong niyo. Ay mabuti naman kung ganun. Salamat, Ma. Ay teka, kaya ka ba tumawag para mangumusta lang? Ano kasi, Ma, may sasabihin din sana ako sa inyo. O ano naman yun?
Tungkol kay Papa. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa inyo eh. Anak, ano ba kasi yan? Hindi ko gusto yung tono mo. Nag-aalala tuloy ako. May nangyari bang hindi maganda sa papa mo? Ma, okay lang naman si Papa. Huwag kayong mag-alala. Kasi naman, yung paraan ng pananalita mo, nakakakaba na. Ano ba kasi yung sasabihin mo, ha? Ma, may ibang babae si Papa. Ma, sorry kung ako ang nagsabi ng masamang balita. Kaso, hindi ko na kasi kaya eh. Nakukonsensya ako sa tuwing kinikita ni Papa yung babae niya. Ma, okay ka lang ba dyan? Nandiyan ka pa ba? Ma. Nandito pa ako, anak. At alam kong may ibang babae ang papa mo. Ano? At matagal ko nang alam ang tungkol sa kanila ni Kate. Teka. Paano nyo nalaman, Ma? Sinabi sa inyo ni Papa? Nagpapatawa ka ba? Papa mo, aamin na may kalaguyo siya. Walang kriminal na umaako ng nagawa niyang krimen, no? Hindi, pero paano nyo nalaman? Anak, hindi marunong magsinungaling ang papa mo. Alam ko agad kapag may tinatago siya sa akin o nililihim. At yung pagpunta niya dyan sa Maynila, alam ko naman na hindi talaga siya maglalakad ng papeles. Alam kong dyan sila magkikita ng gate. Ang hindi alam ng papa mo, matagal ko nang alam ang sikreto niya. Kung matagal nyo na palang alam, ba't parang hindi kayo galit? Nung una kong nalaman, abay syempre nagalit ako. Oh. Gusto kong sabunutan yung babae niya. Diba? Gusto kong magsasampalin, ganon. At yung papa, gusto ko nang saksakin. Ang sakit eh. Ang sakit na malaman Oh. na may ibang papa mo. Pero pinakalma ko ang sarili ko. Kilala mo ako, anak. Matiisin ako. At hindi ko ginawa yung mga naiisip ko noon. Kinimkim ko lahat ng sama ng loob ko. At hindi ko sinabi sa papa mo ang alam ko. Ma, paano nyo naman nagagawa yan? Paano kayo nagkukunwari sa harap ni Papa? Paano mo siya natitiis na kasama kahit alam mo may iba siya? Mahal ko ang papa mo, anak. Tsaka matanda na kami at ang dami nang nangyari sa pagsasama namin. O ngayon pa ba ako bibitaw? Ngayon pa ba kami maghihiwalay? Hindi, pero Ma kasi, hindi naman tama yung ginagawa ni Papa. Alam ko, anak. Alam ko. Hindi ako tanga. Pero kahit na ganyan ang papa mo, masaya naman ako kahit papaano. Naalala mo noon, nung bata ka pa, palagi kami nag-aaway ng papa mo. Ang dami naming pagtatalo. Ang dami naming hindi pinagkakasunduan. Para bang walang nakakapagpasaya sa kanya. Pero ngayon, mula nang dumating sa buhay niya si Gay, naging masaya siya. Ngayon ko lang siya nakita naging sobrang saya. Ganon. Pero Ma, paano ka? Paano yung sarili mo kasiyahan? Ako, alam mo anak, sa maniwala ka o sa hindi, ayos lang sa akin na may ibang papa mo. Paano yun? Nababaliw ka na ba? Rodney, makinig ka nga muna sa akin. Oo, alam ko. Kung perpekto lang ang buhay, walang ibang babae ang papa mo. Pero alam mo ba, mula nang dumating sa buhay niya ang kirida niyang yun, napansin ko na nakukonsensya naman siya kapag magkasama kami. Kaya lagi niya akong nireregaluhan, binibigyan ng bulaklak. O, pambayad pa sa kasalanan niya. Mula na nagkaroon siya ng ibang babae, naging mas sweet siya sa akin kesa dati. Hindi ako makapaniwala na ganyan. Ang hirap talagang paniwalaan pero ganyan ang nangyayari. At ang importante naman, hindi na ako inaaway ng papa mo. Nag-aaway. Ako pa rin naman yung inuwi niya sa gabi at mahal pa rin naman niya ako. Oh, ayos lang naman sa akin na may kahati ako. Ako pa rin naman ang legal na asawa eh. Wait lang, so dapat ba ako maging masaya para sa inyo ni Papa? Kung ako kontento na sa ako, ikaw din sana Ganun din. Nakita ko na pala kabit ni Papa. Talaga ba? O ano masasabi mo? Kahit na mas bata yun, di hamak na mas maganda ka pa rin kaysa sa kanya, Ma. Alam ko anak, syempre alam ko yun. Hindi ko inasahan na matatanggap lang ng ganun ni Mama ang panluloko ni Papa. Naayos lang sa kanya na may ibang babae si Papa. Na may kahati siya sa puso ni Papa. Basta sa huli, sa kanya pa rin ang Papa ko. Pero kilala ko ang Mama ko. Alam kong hirap din siyang itago kay Papa na alam na niya dati pa ang pangangaliwa ni Papa. Pero matiisin si Mama. Kaya niyang magtiis at magpakamartir para lang sa pagmamahal. Kahit na ang relasyon nila ay parang isang nabasag na baso. Napilit pinagdidikit ang mga pira-pirasong bubog, mabuo lang ang baso. Mabuo man ito at madikit, kita pa rin ang mga lama. Muli, nakaramdam ako ng takot. Kung sa edad ng mga magulang ko ay nagawa pa ng papa ko na manloko na dahilan ng pagkakalamat ng relasyon nila ni Mama. Paano pa akong bata pa lang? Hindi ko kayang matali sa relasyon na sa hinaharap ay mauwi din sa lokohan at pag-iiwalay. At muli akong nagkaroon ng pagdududa sa amin ni Chelsea. Han, Uy, Han, nandito ka pala. sorry late ako ha. Hindi ko tuloy naabutan yung wedding coordinator natin. Ayos lang, Han. Naiintindihan ko naman.
Salamat sa pag-intindi, love. Alam mo naman yung boss ko, pinapatapos lahat ng magagawa kong tapusin na trabaho para walang madelay sa pag-leave ko sa trabaho sa honeymoon natin. Ay nako, yung boss mo na yan, sinusulit ka talaga, no? Ganun na nga. Pero Han, pwede bang makiusap sa'yo? Ano yan? Kung okay lang sana, bawas-bawasan mo ng pag-OT mo tsaka pagpasok ng weekends. Ang dami mo na rin kasing namimiss na meeting sa wedding planner natin tsaka ibang supplier ng kasal natin. Kaya nga Pasensya ka na muna ha. Hindi kasi talaga maiwasan na magtrabaho din kahit off ako O kaya mag-OT. Dami rin kasing nabibinbin na trabaho. Tapos magli-leave pa ako pag nag-honeymoon tayo. Sa bagay. Pero kung may gusto ka pang idagdag na idea para sa kasal natin, tulad ng mga kanta, yung setup ng simbahan at reception, pwede mo naman daw tawagan yung wedding coordinator natin. On-call naman daw siya. Sige. Pero sa totoo lang, tiwala naman ako sa mga ideas mo Alam ko namang pagdating sa ganyan, lagi naman magaganda yung naiisip mo. Nakus naman, bilib na bilib sa akin ang soon-to-be asawa ko Pero tandaan mo, team effort tong pagpaplano natin ng kasal. Basta pag may naisip ka, ikonsulta mo sa akin at mali mo mag-work, di ba? Sige. Parang kailan lang mag-live-in lang tayo Tapos nag-away pa tayo nung sinabi ko sa yung tungkol sa kasal. Tapos ngayon, 1 buwan na lang, ikakasal na tayo. Oo nga, honey. Sa totoo lang, kinakabahan ako and excited. Alam mo yun, mixed emotions. Ba't ka naman kinakabahan? Dahil di ka pa sigurado sa akin? Sira, syempre hindi yun. Basta mahirap i-explain. Ikaw ba, anong nararamdaman mo? Ako? Ano kasi, honey? Teka, parang hindi ka mapakali May problema ba? Kasi may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sige, tungkol saan ba yan? Dito, tungkol sa kasal natin. Bakit? Anong meron? May naisip ka bang idea? May request ka ba? Chelsea, baka... Ano man pwedeng i-postpone muna natin yung kasal? Teka, ano? I-postpone? Bakit? Kung issue mo ang gastos, wag ka mag-alala. Papautangin naman tayo ng mga magulang ko Pati nga mga magulang mo nangako natutulong din sa gastusin, di ba? Tsaka nakasetup na halos lahat. Hindi na tayo pwedeng umatras. Hindi naman sa gastos yung pinoproblema ko. Ano? Chelsea, akala ko nung niyaya kitang magpakasal, handa na akong makasama ka. Pero kasi habang tumatagal, doon ko lalong naiisip na hindi pa pala talaga ako handa. Teka, ano ba yung pinagsasabi mo? Sorry, Han. Hindi ko pa kayang pakasalan ka. Han, pwede bang kumalma ka? Normal lang yan, okay? Normal lang sa ikakasal na kabahan habang papalapit na ang araw ng kasal. Hindi, Chelsea. Alam ko yung nararamdaman ko. Okay? Hindi lang simpleng kaba. Hindi talaga ako handang pakasalan ka ngayon. Rodney naman. Ngayon ka pa ba atras kung kailan malapit ng kasal natin? Ano bang pumasok dyan sa isip mo at nabahagang buntot mo, Dahil ayokong matulad sa mga magulang ko. Anong sabi mo? Alam mo naman yung nangyari kay Papa, di ba? Yung akala ko perfect yung relasyon nila ng magulang ko. Yung pala, may lamat din. Natatakot ako na baka maging ganun din tayo na maghanap yung isa sa atin ng iba kapag nawala yung pagmamahal. Han, huwag mo namang isipin yan, Hindi tayo matutulad sa mga magulang mo, okay? Hindi ikaw ang papa mo. Magkaiba kayo at iba tayo sa kanila. Kakayanin natin kung anong mga harapin nating problema, okay? Matututo tayo sa pagkakamali nila. Han, please, konti na lang. Kakasal na tayo. Huwag ka naman ganyan. Yun na nga Diba? Paano pagkasal na tayo? Yung mga magulang ko, hindi nila mahiwalayan ng isa't isa dahil wala naman na silang choice. Dahil nakatali na sila sa isa't isa dahil kasal sila. Paano kung isa sa atin mawala ng pag-ibig tapos gusto ng kumalas? Pero hindi naman makalis dahil kasal na tayo, di ba? Tsaka, okay naman tayo nung nagli-live-in tayo, di ba? Wala naman tayong problema nun Bakit bigla na lang kasing naiisip mo na magpakasal? Rodney, naririnig mo ba yung sinasabi mo, Nasasabi mo talaga yan at sa harap ko pa? Bakit? Sa tinagal-tagal natin magkasama hanggang ngayon hindi ka pa rin sigurado sa akin? Question mo bang pagmamahal ko sa'yo? Hindi sa ganun. Ano? Nagkakaroon ka na ba ng pagdududa sa sarili mo kung mahal mo ba ako? Na sa tingin mo may hangganan yung pagmamahal mo sa akin? Na kapag isang araw nagising ka at nasasabi mong hindi mo na ako mahal, madali ka makakawala kasi hindi naman tayo kasal. Ano? Hindi ka makapagsalita kasi totoo. Sorry, mahal kita. Pero di pa kasi ako handa magpakasal May takot pa rin ako sa sarili ko. Kung mahal mo ko, hindi ba dapat walang pero-pero? Kasi kung may pero ka, may mga alinlangan ka pa. Hindi mo ko kayang mahalin ng buo. At kung hindi mo ko kaya mahalin ng buo, mabuti pa,
Maghiwalay na lang tayo. Chelsea, wag naman ganun. No? Hindi. Wala eh. Wag mo naman gawin yan. Hindi, Rodney. Uy. Hindi na kita kayang pakisamahan pa ngayong alam ko nang hindi mo pa kayang ibigay ang buong pagmamahal mo sa akin. Kasi ako handang-handa ko ibigay sa yung lahat ng pagmamahal ko. Chelsea, pag-usapan naman natin to. Chelsea. Wala na muna tayong dapat pag-usapan. Harapin mo na lang ako ulit kapag handa ka ng pakasalan ako. Sige na, maiwan na kita. Naghiwalay kami ni Chelsea ng gabing yun. Umalis siya na sa tinutuluyan naming bahay kasama ang mga anak namin at umiram muna sa bahay ng kapatid niya. Madalas ko siyang puntahan doon para pakiusapan na umuwi na pero madiin ang pagtanggi niya. Uuwi lang siya kapag kaya ko nang ibigay ang hinihingi niya. Ang kasal na hanggang ngayon hindi pa ako handang ibigay dahil sa takot ko. Mahal ko si Chelsea. Mahal na mahal ko siya. At ayaw ko siyang mawala sa atin. Pero hindi ko pa kayang ibigay ang hinihingi niya sa ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya napasulat ako para humingi sana ng payo sa inyo at sa mga tagapakinig. Kung ano ba ang dapat kong gawin, mapabalik lang sa akin si Chelsea.